So yan mga bossing, ang unang project natin dito ay isang solar control system. So nagpakabit yung nagkumontak sa atin. Then una tinanggal ko yung battery. And next natin dito is yung tinanggal ko yung connection ng inverter to solar. Yan. And gumamit na muna ako ng long nose para matanggal natin. Kasi nakapit yun. P-made and made kasi yung connection nun. Then after nyan is after natin matanggal yan, so lilinisin muna natin yung nasa table. Then after nito, kabit natin yung panel box natin. So yung panel box natin, ito yung paglalagyan natin ng DC and AC control. So gumamit tayo ng level para maging pantay. So para hindi nakakaya sa may mga magpapagawa sa atin. So nagtataka yung mga bossing kasi direct on wall lang yung ginawa natin dito kasi yun ang gusto ng may-ari. So if ever na gusto nila nung may wood talaga, yun talaga yung suggestion na ginagawa ko para iwas na rin doon sa pag-moist doon sa mismong ginawa natin na panel. Yan. Then pag magbubutas tayo dito, kailangan natin bossing na stable lang yung kamay natin para maging diretso yung paglalagyan natin pag pipitan ng panel box. So next natin dito yung 3-port. So nilalagay ko na sa wall. So nailagay ko na isa. So gumamit ako ng 3-port dito na plastic molding kasi yun na yung available natin dito sa market. So if ever na may mga plastic molding kayo na mas malaki, mas maganda yun na mas gamitin nyo kasi para iisahang butas lang dun sa mismong wall natin and isahang way lang sa pag-wiring natin. Yan. So nilagyan ko ng kahoy para maging fit yung paglalagay natin ng screw once na ipit na natin yung plastic molding. Yan. So once na maglalagay tayo dito ng curve, kailangan mapantay natin kaagad para hindi nakakaya dun sa mga nagpapagawa sa atin. Kasi ito kadalasan yung mga curve na ganyan is mumapaling na siya. Yan. Next natin is wiring. So ito na yung wire ng solar. So una ko siyang nilagay para ma-fix na natin and matakpan natin kaagad. Yan. Para pumantay kaagad yung ito. Ito na yung type natin. Ito. Kung paano natin ito i-cut, dapat pulido yung pag-cut natin mga bossing para maging pantay din sa pagkasalubong na doon sa may curve. Yan. So bali dalawa yung ginamit natin dito na way para dun sa wiring kasi hindi naman magkakasya halos lahat yan kapag magka-wiring tayo. Ito na yung mismo sa solar panel natin. So ito na yung mismo, dito naman gagaling yung mismo harvest natin. And ito na yung sa may AC, yung white. Ayan. Then ito na, kinakabit ko na dito yung AC and DC circuit, DC AC breaker. Ayan. So kailangan maibaluktot natin yung mga wire. So ito, yung mga wire dito is malambot pa. So hindi kagaya ng iba nating mga kinakabit mga bossing na medyo patitigas na. Ito kasi kapag wire kasi ng DC and lalo na kung sa solar is malambot lang siya and pinong-pino yung wire niya. Mas maganda kasi yung ginagamit natin mga bossing para yung harvest natin is 100% kung ano yung nakalagay sa specs ng solar natin. Kasi kung gumamit tayo ng AC na wire, so doon na, nagle-lessen na yung harvest natin. Yan. So yan. Tinatakpan ko na din yung mismong curve natin. Ito na yung paglalagay natin. So splicing. So yung electrician, dapat unang mapag-aralan mo dito yung splicing. And then yung connection, kung paano natin i-connect. So di na ako gumamit ng diagram kasi medyo kabisado ko na itong pagkakabit ng mga ganito. Yan yan. So ever na di pa nyo kabisado, gamit kayo ng diagram para hindi masira or hindi mag-spark agad kapag once tinest nyo. So gumamit ako ng tester doon kasi nag-alindangan pa ako eh. And then next natin, so kung may marking kayo, lagyan nyo ng mark yung positive and yung negative para hindi kayo nag-dito. Then so splice mo yan. So yan. Once na magbilis na kayo mag-splice, madali na yung pag-wiring natin dito sa panel na to. So ilang bal lang to, so 6 lang to sila. So on and off lang kasi itong pinapagawa ng may-ari sa atin mga bossing. So mabilis lang natin ito matatapos. So mga half day lang to, kayang-kaya. Yan. So dapat yung pag-i-splice natin is maganda and yung wire niya hindi nadadamage. So once na baltan natin yan, pwede natin siyang i-fix dun sa mismong breaker natin. So iba yung mga sobrang wire, so huwag kayo mag-alindangan, i-cut nyo na lang para hindi naman nakakasagabal dun sa mismong loob ng panel box natin.
medyo mabilis lang yung work natin kasi marami pa rin tayong tinatapos. Yan. Doon sa splicing ng stranded, so yun ang pinakamadaling i-splice natin. Once na mabaltan natin siya kaagad, yan. So gumamit ako dyan ng cutter. So para hindi masyadong madamage yung wire natin once inipit. Kasi minsan, once na gumagamit tayo ng plies dyan, is medyo napipit-pit siya. Then medyo compress lang natin wire para hindi maghiwa-hiwalay mga bossing. So gaya pag ipipit na natin siya dun sa mismong butas and i-screw natin, so mahirap siyang bugot. Yan na bossing yung finals natin. So yan na yung control ni Labos na pinagawa. So yun lang mga bossing, thank you.